Isipin mong nagising ka isang karaniwang umaga nang hindi mo alam na nakatakda na palang baguhin ng universo ang iyong buhay magpakailanman. Sa kung saan, nakatago sa mga tiklop ng tadhana, iniwan ni Baba Vanga ang bulag na mistikong nagpagulat sa buong mundo sa kanyang mga pangitain, ang isang lihim na propesiya. Isang propesiya na nagsasabing may 3 zodiac signs na itinadhana upang makatagpo ng hindi inaasahang kayamanan sa oras na hindi nila inaasahan. Isa kaya sa mga ito ang iyong sign? Maaaring ang agos ng kapalaran ay nagsimula ng pumabor sa iyo, kahit ngayon habang nakikinig ka. Manatili ka lamang dahil ibubunyag namin ang mga lihim ng universo na maaaring tuluyang magbago ng iyong buhay. Si Baba Vanga, ang mistiko mula sa Bulgaria, ay ginugol ang halos buong buhay niya sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay bulag, ngunit ang kanyang panloob na paningin ay mas matalas pa kaysa sa mga bituin. Ang kanyang mga hula, na dati pabulong lamang na ikinukwento sa maliliit na nayon, ay kalaunan umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ikinagulat maging ng pinakadakilang mga isip dahil sa katumpakan ng mga ito. Sa dami ng kanyang mga propesiya, may isa na lihim na itinago, tahimik na ipinamana. Isang nakatagong pangitain ng hindi inaasahang kayamanang naghihintay para sa 3 napiling zodiac signs. Hindi ito basta-basta lamang nahula. Ito ay isang makapangyarihang mensahe mula sa mga hindi nakikitang puwersa ng universo na ngayoy lumilitaw na. Habang nagbabago ang mga cosmic alignment at bumubukas ang mga nakatagong pintuan ng kapalaran, ang enerhiya ng biglaang kayamanan at mga biyaya ay handa ng bumaba. Kung ikaw ay kabilang sa mga mapapalad, maaaring magbago ang iyong paglalakbay sa paraang hindi mo kailanman inakala. Handa ka na ba upang tuklasin kung ikaw nga ba ang lihim na pinili ng tadhana? Tara na't sumisid sa misteryosong mundo ng huling revelasyon ni Baba Vanga. Kasaysayan. Mga propesiya ni Baba Vanga. Ipinanganak si Baba Vanga noong 1911 sa isang maliit na nayon sa Bulgaria, sa ilalim ng mga kalagayang tila ba may halong hiwaga. Bilang bata, siya ay inanod ng isang malakas na bagyo at natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang ilang araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng alikabok at buhangin, bagay na naging dahilan ng kanyang permanenteng pagkabulag. Ngunit sa pagkawala ng kanyang pisikal na paningin, dumating naman ang isang kakaibang kakayahan, isang paningin na tumatagos sa mismong belo ng panahon. Napansin ito ng mga taga-nayon nang simulan ni Baba Vanga ang paghulang ng maliliit na pangyayari. Ang nawawalang kambing ng isang kapitbahay na natagpuan sa ilalim ng mga dawagan. Isang paparating na bagyo kahit maliwanag pa ang kalangitan. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang kakayahan at kalaunan ay dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng silangang Europa, sabik na marinig kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang kinabukasan. Sa kanyang buhay, sinasabing nahulaan ni Baba Vanga ang mga malalaking kaganapan sa mundo. Ang pagbagsak ng Soviet Union, ang pag-atake noong ika-9 ng ika-11, at maging ang pagsulong ng teknolohiya na lampas sa kayang isipin ng tao. Subalit sa daan-daang dokumentadong propesiya niya, may mga ilang lihim lamang niyang ibinahagi sa piling tao. Mga pangitaing labis na mahiwaga at mahirap ipaliwanag. Isa sa mga bihirang propesiyang ito ang nagsasalaysay ng isang panahon, kung kailan, nang papanigan ng mga puwersa ng universo ang piling kaluluwa, ilalabas sila sa kahirapan at dadalhin sa biglaang, halos milagrosong kayamanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa 3 zodiac signs na, nang hindi inaasahan, ay pagpapalain ng higit pa sa kanilang mga panaginip. Hindi dahil sa pakikipaglaban o estratehiya, kundi sa pamamagitan ng lihim na kamay ng tadhana. Ayon sa mga pinakamalalapit sa kanya, hindi raw tinitingnan ni Baba Vanga ang kanyang mga pangitain bilang mahigpit na mga timeline, kundi bilang mga ilog ng posibilidad. Mga agos ng landas na hinuhubog ng mga pagpili at enerhiya ng mga tao. Naniniwala siya na ang kapalaran ay maaaring maimpluwensyahan, at yaong mga bukas sa mga palatandaan
na nananatiling puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang siyang natural na hihilahin papalapit sa mga himalang itinadhana para sa kanila. Habang lumalalim tayo sa propesiyang ito, dapat mong maunawaan, hindi kailanman naniwala si Baba Vanga sa salitang aksidente. Para sa kanya, lahat ng nangyayari sa buhay ay bahagi ng isang mas malaking disenyo. At ngayon, habang muling nagkakaayos ang mga puwersa ng kalangitan at nagbabago ang mga enerhiya, handa nang ilantad ang kanyang lihim na pangitain. Kung ikaw ay makikinig ng mabuti, kung bubuksan mo ang iyong puso sa mga nakatagong palatandaan, maaaring ikaw ang mapili at magbago ang iyong buhay magpakailanman. Ang kosmikong enerhiya sa likod ng kayamanan. Hindi basta-basta ang kilos ng universo. Ito ay gumagalaw ng may layunin, may ritmo, at may puwersang higit pa sa kayang abutin ng pag-iisip ng tao. Sa mga nakatagong dimensyon ng pag-iral, kung saan ang oras at espasyo ang humahabi ng ating realidad, ang mga kosmikong enerhiya ay dumadaloy na parang mga ilog, nakakaapekto sa lahat ng bagay, mula sa pagsilang ng mga bituin hanggang sa kapalaran ng bawat tao. Malalim itong naunawaan ni Baba Vanga. Alam niya na ang kayamanan ay hindi lamang basta swerte. Ito ay bunga ng makapangyarihang mga enerhiya na lihim na nagkakatugma. Sa mga darating na buwan, isang bihirang kosmikong pagsasanib ang magaganap. Isang pangyayaring may lakas na maaaring baguhin ang tadhana ng milyon-milyong tao. Si Jupiter, ang planeta ng paglawak at swerte, ay sasayaw sa isang maayos na galaw kasama si Venus, ang planeta ng kasaganaan at pag-ibig. Kasabay nito si Pluto, ang planeta ng malalim na pagbabago, ay magigising at hihilahin palabas ang mga matagal nang nakalimutang pangarap mula sa kailaliman ng ating mga puso. Kapag ang tatlong planetang ito ay nag-align sa isang bihira at makapangyarihang anyo, nililikha nila ang tinatawag ng mga sinaunang mistiko na mga bintana ng tadhana. Mga sandaling napakaikli ngunit napakalakas, kung saan ang imposible ay nagiging posible. Sa mga panahong ito, nagiging manipis ang harang sa pagitan ng mga pangarap at ng realidad. Ang kayamanan ay maaaring biglang bumuhos sa iyong buhay, tulad ng isang panandaliang bagyong tag-init, dinidiligan ang mga binhi ng iyong mga pangarap na matagal mo nang naitanim kahit hindi mo namamalayan. Ngunit ang kosmikong kayamanan ay hindi basta bumababa sa lahat ng pantay-pantay. Hinahanap nito ang mga kaluluwang handa, yaong nakahanay sa paglago, pasasalamat at pagbubukas ng sarili. Ang mga pag-align na ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit nadarama ng malalim ng puso. Maaaring mapansin mong ikaw ay biglang nakakaramdam ng kakaibang pag-asa, nakakakita ng mga posibilidad kung saan dati may mga hadlang o nasasaksihan ang mga kakaibang pagkakataon na tila hindi lamang basta aksidente. Naniniwala si Baba Vanga na ang kayamanan ay naaakit sa mga taong may lakas ng loob na maniwala dito. Hindi bulag na paniniwala, kundi isang tahimik na pananampalatayang bulong sa kanilang puso. Posible ito. At ngayon, habang nagbabago ang agos ng universo, may tatlong partikular na zodiac signs na nakatayo sa pintuan ng bintanang ito ng tadhana. Para sa kanila, ang kayamanan ay hindi na lamang panaginip. Ito ay papalapit na. Lumalakas ang daloy at naghahanda ng pumasok sa kanilang buhay sa paraang hindi nila kailanman inakala. Ang tanong ngayon, makikilala mo ba ang mga palatandaan? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na sumulong kapag kumatok ang tadhana? Manatili ka lamang dahil ibubunyag na natin ang tatlong zodiac signs na nakita ni Baba Vanga na maglalakad sa ilalim ng biglaang pag-ulan ng mga biyaya. Unang zodiac sign na ibinunyag, Taurus. Ang unang zodiac sign na binanggit sa lihim na propesiya ni Baba Vanga ay ang Taurus, ang matiising tagapagbuo, ang tahimik na nangangarap na matagal nang nagsumikap sa likod ng anino. Kilalanin si Elena, isang katang-isip na Taurus na sumasalamin sa tahimik na lakas na taglay ng maraming Taurians. Sa loob ng maraming taon, walang sawang nagtrabaho si Elena sa isang maliit na panaderyang artisan. Gumigising, bago pa sumikat ang araw,
Minamasa ang tinapay sa katahimikan, habang pinapanood ang iba na umaasenso, samantalang ang kanyang sariling mga pangarap ay nanatiling mailap. May mga araw na gusto na niyang sumuko, mga panahong tila bingi ang mundo sa kanyang mga pagsisikap at ang kanyang kaluluwa ay napapagal sa bigat ng mga sakripisyong walang nakakakita. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, matatag siyang naniwala. Darating din ang kanyang oras. At dumating nga ito na tila tinawag ng isang sinaunang mahika. Nagsimula ito sa isang maliit ngunit hindi inaasahang oportunidad. Isang bisita mula sa kalapit na lungsod ang nakatikim ng kanyang tinapay at ibinahagi ito sa social media. Isang gabi lang, bumaha ang mga order. Kinuha ng mga balita ang kanyang kwento, ang lihim na panaderyang sumabog sa internet. Lumapit ang mga mamumuhunan. Sunod-sunod ang mga alok para palawakin ang kanyang negosyo. Sa loob lamang ng 6 na buwan, mula sa pamumuhay ng kapos-kapos, naging may-ari na si Elena ng maraming panaderya sa iba't ibang lugar. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kalidad, tradisyon at katatagan. Namangha ang mga tao sa kanyang biglaang tagumpay, ngunit siya lamang ang nakakaalam na ito ay bunga ng mga taong puno ng tahimik at matiyagang paghahanda, na sa wakas ay tinugunan ng tamang oras ng universo. Ayon sa propesiya ni Baba Vanga, ang pag-angat ng Taurus ay hindi mula sa biglaang swerte, kundi sa pagsabog ng mga bunga ng kanilang tapat at matiyagang trabaho. Kapag ang mga kosmikong enerhiya ay nagka-align, ang Taurus, na madalas hindi pinapansin at minamaliit, ay nagiging magneto ng kayamanan. Ang malawak na enerhiya ni Jupiter ay nagbibigay ng bagong hininga sa kanilang mga pangarap. Si Venus, ang kanilang ruling planet, ay nagpapalambot ng puso ng mga tao sa kanila. Binubuksan ang mga pintuang matagal nang nakasara. At ang makapangyarihang puwersa ni Pluto ay nagwawalis ng mga balakid na dati tila hindi matitinag. Kung ikaw ay isang Taurus, ito na ang iyong sandali upang maniwala sa lahat ng hindi nakikitang pagsisikap na matagal mo nang ginagawa. Bawat sakripisyo, bawat hindi napansing pagsusumikap, bawat tahimik na pag-asa na iningatan mo sa iyong puso, hindi iyon nasayang. Nakikita ng universo ang lahat, at ngayon ay handa na itong gantimpalaan ka sa paraang hindi mo inakalang posible. Ang sikreto, manatiling bukas. Darating ang mga oportunidad, hindi sa anyo ng mga ingranding kilos, kundi nakatago sa mga simpleng sandali. Isang pag-uusap sa isang estranghero. Isang hindi inaasahang mensahe. Isang ideya na tila kidlat na tumama sa iyong kaluluwa. Paniwalaan mo sila. Gawan mo sila ng aksyon. Ang iyong hindi inaasahang kayamanan ay hindi na isang pangarap. Ito ay papalapit na sa iyo. Ikalawang zodiac sign na ibinunyag, Aquarius. Ang ikalawang zodiac sign na ibinunyag sa lihim na propesiya ni Baba Vanga ay ang Aquarius, ang mapanlikha, ang nangangarap na nauuna sa kanyang panahon, madalas hindi nauunawaan at kadalasang minamaliit. Hayaan mong ipakilala ko si Mateo, isang katang-isip na Aquarius, na ang kwento ay sumasalamin sa diwa ng inobasyon at katatagan na bumabalot sa tanda na ito. Lagi ng iba si Mateo. Habang ang iba ay abala sa pagsunod sa mga tradisyonal na karera, siya naman ay ginugugol ang kanyang mga gabi sa pagguhit ng mga imbensyon at paglikha ng mga ideya na kadalas ay pinagtatawanan ng marami. Hindi nagpapakain ng pamilya ang mga pangarap, ika nga nila. Ngunit hindi kailanman nawala kay Mateo ang apoy sa kanyang loob. Ang tahimik na katiyakan na balang araw, magiging mahalaga ang kanyang mga ideya. Sa loob ng maraming taon, nagtitiis si Mateo sa sari-saring trabaho, paulit-ulit na tinatanggihan ng mga kumpanyang hindi maunawaan ang kanyang mga disenyo. Nanirahan siya sa isang maliit na studio apartment, puno ng mga blueprint, prototype, at pag-asa. Isa-isa ring lumayo ang kanyang mga kaibigan, hindi maunawaan ang kanyang matibay na paniniwala sa mga pangarap na para sa iba ay walang saysay. Maraming ulit na binalot ng pagdududa si Mateo, ngunit may isang bulong sa kanyang puso. Ipagpatuloy mo. At dumating ang sandali. Isang maliit na tech startup
Desperado sa bagong inobasyon, ang nakakita ng kanyang online portfolio. Nakita nila ang brilliance na hindi nakita ng iba, ang liwanag sa gitna ng kaguluhan. Sa loob lamang ng ilang linggo, inimbitahan si Mateo upang ipakita ang kanyang mga ideya. Isa sa kanyang imbensyon, isang sustainable energy device, ang siyang eksaktong kailangan nila upang baguhin ang kanilang linya ng produkto. Mula noon, biglang nagbago ang mundo ni Mateo. Napunduhan ang kanyang proyekto, naiparehistro ang kanyang imbensyon, at naging tampok ang kanyang pangalan sa mga pahayagan ng industriya. Sunod-sunod ang mga parangal, dumagsa ang mga oportunidad. Ang binatang dating nag-iisa, gumuguhit sa liwanag ng kandila, ay naging leader ng isang kilusan para sa mas luntiang kinabukasan. Ayon sa pangitain ni Baba Vanga, makakamtan ng Aquarius ang kayamanan hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa karamihan, kundi sa pamamagitan ng pagiging kakaiba. Sa pag-ikot ng mga kosmikong enerhiya, tawakas ay kikilalanin na ang Aquarius para sa kanilang kakayahang makita ang hinaharap na hindi pa naaabot ng iba. Ang paglawak ni Jupiter ay gagantimpalaan ang kanilang katapangan. Si Venus naman ay magdadala ng tamang tao at mga yaman patungo sa kanila. Si Pluto ang magpapabago sa kanilang mga abstract na pangarap upang maging konkretong realidad na makapagbabago sa mundo. Kung ikaw ay isang Aquarius, ang iyong pinakamalaking regalo ay ang iyong pagiging naiiba. Ang mga bagay na dati mong ikinahihiwalay ay siya na ngayong magpapatingkad sa iyong liwanag. Handa na ang mundo para sa iyong mga ideya, iyong pagkamalikhain, at iyong matatag na katapatan sa sarili. Ngunit tandaan, kadalasan, ang mga oportunidad para sa Aquarius ay nagtatago sa anyo ng mga panganib. Isang bagong proyekto, isang biglaang paanyaya, isang lundag ng pananampalataya. Ito ang mga pintuang papasukin ng kayamanan. Pakinggan mo ang iyong kutob, tumanggap ng mga bagong pagkakataon. Tahimik na inihahanda ng universo ang entablado para sa iyo. Ngayon, ikaw na ang hinihintay upang tumayo sa gitna ng liwanag at angkinin ang tadhanang nakalaan sa iyo. Ikatlong zodiac sign na ibinunyag, Scorpio. Ang ikatlong zodiac sign na itinadhana para sa hindi inaasahang kayamanan sa lihim na propesiya ni Baba Vanga ay ang Scorpio. Ang tahimik na mandirigma, ang kaluluwang ginagawang lakas ang bawat sakit. Kilalanin si Arya, isang katang-isip na Scorpio na ang kwento ay sumasalamin sa lihim na lakas na nakatago sa mga isinilang sa ilalim ng matindi at misteryosong tanda na ito. Mula pagkabata, puno ng pagsubok ang buhay ni Arya. Kahirapan, nasirang pagkakaibigan, hindi inaasahang pagtataksil. Tila ba nakatakdang subukin ang kanyang tibay ng loob. Ngunit sa bawat pagkakadapa, mas lalo siyang tumatatag. Hindi siya humingi ng awa, isinusuot niya ang kanyang mga peklat na parang baluti. Tahimik na paalala ng mga laban na kanyang nilabanan at napagtagumpayan sa dilim. Ilang taon ding itinayo ni Arya ang isang maliit na negosyo sa larangan ng counseling, tumutulong sa iba na maghilom kahit siya mismo ay patuloy na nakikipaglaban sa sarili niyang mga laban. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng pagbabago. Na tulad ng mga ilog, ang mga tao ay kayang baguhin ang kanilang landas kung magtataglay lamang sila ng tapang na bitawan ang nakaraan. Malalim ang epekto ng kanyang trabaho, ngunit hindi ito napapansin ng mas malawak na mundo sa labas ng kanilang bayan. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Isang kilalang kliyente, lubos na naapektuhan ng paggabay ni Arya, ang nagrekomenda sa kanya sa isang malaking pambansang plataporma. Sa loob lamang ng ilang araw, sumabog ang tahimik niyang negosyo. Naging isang makapangyarihang kilusan. Lumapit ang mga publisher na nais maglabas ng kanyang libro. Hinanap siya ng mga network sa telebisyon upang ibahagi ang kanyang karunungan. Isang iglap ang babaeng dati tahimik na lumalakad sa gitna ng mga bagyo nang walang nakakakita. Ngayon ay naging ilaw para sa libu-libong taong naghahanap ng paggaling at pagbabago. Ayon sa propesiya ni Baba Vanga, ang pag-angat ng Scorpio ay biglaan. Ngunit hindi ito nagmula sa suwerte lamang kundi sa mga taong puno ng tahimik na pagsusumikap, emosyonal na lalim,
at hindi matitinag na diwa na kanilang pinanday sa katahimikan. Kapag ang malawak na enerhiya ni Jupiter ay nagsanib sa makapangyarihang lakas ng pagbabago ni Pluto, ang ruling planet ng Scorpio, nagaganap ang mga milagro. At si Venus, na nagdadala ng mahinahong mga biyaya, ang nagsisiguro na ang kayamanang darating ay may kasamang pag-ibig, pagkilala, at matagal nang hinihintay na paggalang. Kung ikaw ay isang Scorpio, malapit nang matapos ang iyong panahon ng mga lihim na laban. Nakita ng universo ang iyong mga pagsubok, ang mga labang walang ibang nakaalam, at handa na nitong suklian ka ng kasaganaan na dati pinapangarap mo lamang. Ngunit tandaan, madalas dumarating ang kayamanan para sa Scorpio sa anyo ng pagbabago. Isang biglaang alok sa trabaho, isang paglipat sa bagong lungsod, isang hindi inaasahang relasyon. Maaaring sa simula ay parang magulo at nakakatakot, ngunit pagtiwalaan mo ito. Ito ang susi para mabuksan ang pintuan ng iyong tadhana. Kailangan mong maging handa na iwan ang lumang balat, na tumalon sa hindi mo pa nakikita ng may tapang at pananampalataya. Dahil sa kabilang panig ng pagtalon na iyon, naroon ang kayamanan, makapangyarihan, mapagbabago, at tunay na para sa iyo. Tinatawag ka na ng tadhana, Scorpio. Sasagot ka ba? Ano ang ibig sabihin nito para sa lahat, kahit sa mga hindi nabanggit na signs? Bagamat itinampok sa lihim na propesiya ni Baba Vanga ang Taurus, Aquarius at Scorpio bilang mga pangunahing tatanggap ng hindi inaasahang kayamanan, ang katotohanan ay naapektuhan tayong lahat ng pagbabagong enerhiya na ito. Ang kosmikong bintanang nagbubukas ngayon ay parang isang napakalawak na ilog ng mga posibilidad. At sino mang may tapang na sumuong dito ay maaaring tangayin patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Hindi nagtatangi ang universo sa paraang iniisip natin. Tumutugon ito sa pananampalataya, pagkilos, at kahandaan. Kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, ang mga mensaheng nakatago sa mga kwentong ito ay para rin sa iyo. Paalala ito na ang pagsusumikap, pagiging totoo, katatagan, at malinaw na pananaw ay hindi kailanman nakakalampas sa mga dakilang puwersang gumagalaw sa likod ng lahat. Ikaw rin ay inihahanda para sa sarili mong sandali ng tagumpay. Maaaring ang iyong oportunidad ay darating sa pamamagitan ng isang bulong ng intuisyon, isang hindi inaasahang pagkikita, o isang matapang na ideya na paulit-ulit na kumakatok sa iyong puso. Maaaring ito rin ay isang pintuang matagal mo nang inakalang sarado, biglang bumukas ng maluwang. Ang panahong ito ay paanyaya para sa lahat, anuman ang iyong zodiac sign, na buksan ang kanilang puso, makinig sa mga banayad na tulak ng tadhana, at kumilos ng may tapang kapag dumating ang pagkakataon. Hindi lamang ang mga pinili ang pinagpapala ng kayamanan, kundi pati ang mga handa. Hindi tungkol sa pagtatangi ang mensahe ni Baba Vanga, ito ay tungkol sa inspirasyon. Isang paalala na ang mga milagro ay tunay na nangyayari, at pumapabor ang mga ito sa mga kaluluwang patuloy na naniniwala kahit patila wala ng dahilan para gawin ito. Manatiling handa, manatiling puno ng pag-asa. Ang universo ay laging isang pintig lamang ng puso ang layo mula sa pagbabagong maaaring baguhin ng lahat. Konklusyon, hindi sumisigaw ang tadhana, ito'y bumubulong. Hindi ito nagpapilit, ito'y nagaanyaya. At sa sandaling ito, ang universo ay tahimik, ngunit makapangyarihang nag-abot ng imbitasyon para sa lahat ng handang makinig. Para sa Taurus, Aquarius at Scorpio, napakalakas ng mga senyales. Isang kosmikong agos na nagtutulak sa kanila patungo sa kayamanan, pagkilala, at katuparan ng kanilang mga pangarap. Ngunit ang kayamanan ay hindi isang regalong nakalaan lamang sa iilan. Ito ay isang puwersang gumagalaw patungo sa mga taong inihahanda ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagtitiyaga, pagtitiwala, at matatag na pag-asa. Ipinapaalala sa atin ng lihim na propesiya ni Baba Vanga na ang buhay ay maaaring magbago sa isang iglap, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa tamang pag-aayos. Sa mga tao ng tahimik na pagsusumikap, pananampalatayang pinanatili sa pinakamadilim na oras, at tapang na sumulong kapag dumating ang pagkakataon.
Marahil nabanggit ang iyong sign. Marahil hindi. Ngunit tandaan mo, ang parehong universo na nagbabantay sa mga bituin ay nagbabantay rin sa iyo. Manatiling bukas. Magmasid sa mga palatandaan. Kapag dumating ang tawag, sa isang hindi inaasahang pagkikita, isang biglaang ideya, o isang pintuang hindi mo akalaing magbubukas. Maging handang humakbang. Buhat ang lahat ng pananampalataya at tapang na matagal mo nang iniipon. Naghihintay na ang iyong kapalaran. At mas malapit na ito kaysa sa iyong iniisip